Hello Traders Den PH. Meron naman po tayong graduate from PDSI Forex. Siya po ay si Sir Eric Hansinal, isang IT engineer. Hi sir, can Hi. you please introduce yourself po? Good day to everyone, to the viewers, followers of Traders Den. I'm Eric, and I've been an IT professional for more than 25 years already. So, in terms of, ito talaga yung passion ko, and I actually started investing passively in a way back in 2010. Kasi I was getting worried about eventually, how to say this, retiring. Pero alam mo yon yung hindi ka handa financially. So I I wanted to prepare as early as back in early 2000, and I was attending seminars left and right, real estate. Uh, Siyempre, hindi yung franchising, wala pa akong pera noon eh. And then I came across um, it was a small community back then. Mag-sign up ka sa kanila, bibigyan ka nila ng listahan on what stocks in PSE to invest for the long term. So, doon ako nagsimula, and well, eventually nabagalan ako. So, during the lockdown, fast forward ko na kasi mahaba yung ano yung kwento. During the lockdown, I was siguro it was one of my coping mechanisms, ano. I was trying to research about trading kasi matunog na rin dun yung crypto. And Forex, hindi ko siya pinapansin actually eh. So, as I mentioned to you earlier, Joe, um, by chance, na-tsempuhan ko yung Trader's Launch. And I was able to download an old copy of the ebook of Lioness. So at that time, matunog din yung yung dito shares, dito. So Mm. biglang aangat, bigla rin babagsak. So nadala ako doon sa hype na yon, and eventually nasunog din. So hindi naman ako hindi naman ako dahil do sa experience na yun eh, tigil ko na to or whatever. Actually, naging motivation pa yon to what can I do to improve? So naging inspiration pa, motivation pa sa akin to find out more. Kaya siguro napapansin niyo, madalas rin akong bumili ng libro sa inyo. And that was one of my initial action steps. Nagbasa ako, tapos naka-enroll ako sa TDS pero hindi pa ako nagsisimula. And then last October, nakita ko yung mga promotions niyo about TDSI, Forex, crypto, and parang ano nga talaga eh, parang sa stock market, di ba? Is either you buy a position o hindi mo papansin. Hindi ko pinansin. Hindi ko Mm. pinansin. So, lumampas yung first deadline. Tapos na-realize ko nung nakita ko na yung mga ads ninyo, additional ads, parang ano to, magandang opportunity ah. So, by the time na nag-enroll ako, syempre tumaas na yung rates. So, sabi ko na lang nun, okay na to. Tawag dito yung ah, tuition fee for Mm. learning, for proper learning. Kasi talagang kumbaga para ka ng franchisee dito. Susundan mo na lang yung instruction, and may guidance pa along the way. So Yes yun. sir. So, Sorry, batch 1 masyado ka po ng mahaba. TDSI. Batch 1 ka sir ng TDSI, ano? Sorry? Batch 1 ka po ng TDSI. Yes, batch Yes, one. batch 1. So, Yes. sa TDSI sir, ano po yung mga expectations nyo upon joining the program, the Siyempre, course? dalawa yung main expectation ko ron. How to improve my trading, uh, how to improve myself as a trader, and also to explore ano ba yung workable talaga na strategy and approach when it comes to trading. Again, at this time, nung nag-enroll ako last, I think it was November, nung nag-enroll ako sa program ninyo, wala akong alam sa trading. Uh, all I did nung panahon ni Dito was, uy, ano sa tingin nyo? Tataas ba? Tama. O, doon lang, chismis, chismis. So I was Mm. really looking forward to it kasi eto, alam ko, meron silang ginagamit na stop loss. Gusto ko maintindihan yun kung paano ginagamit. At
paano ba nati-trigger yan? Ano ba relevance niyan or whatever? Ano pa ba yung ibang best practice approach na sinusunod nyo? So, for me, it was the best decision I made so far. Yan. Marami pang tayo dyan, huwag kang mag-alala. Can you tell us more about your experience, sir, as TDSI? Ano po ba yung program na to? Ano yung activities and ginagawa niyo sa program? It's initially it's syempre maraming unknowns, di ba? And eventually I realized, yun nga, it's one of the best decisions I made. And naalala ko yung isang discussion during one of our live sessions, sabi, or one of the regular emails being sent by your team na huwag kayong pa-apekto doon sa kung meron mang family member na nagdi-discourage or naninita. Dinaanan ko rin yan eh. Although hindi naman ako naapektuhan, may point na, kasi nga, syempre, may point na sunod-sunod yung talo, di ba? Yes. So, napapag-usapan namin ni Mrs. Ang sinasabi naman niya, sigurado ka bang Forex yung na-enrollan mo o Purex? So, biro lang naman yung biro lang. So, hindi, sabi ko, I took it in stride. Sabi ko, kung mag-alala, mababawi yan. So, basta binibigyan ko siya ng weekly update rin. And then, nung sinabi na, graduate na tayo, kasunod naman ito, yung one step higher, yung mga i-discuss pa natin mamaya. Yeah. Thank you, sir. How about, sir, ano po yung for you are the best 3 things sa PDSI? Kasi yun nga, international markets. Unlike sa PSE na hihintayin mo lang yung pag-angat ng price, yun lang yung opportunities mo to earn eh. Sa international markets, pwede kang mag-earn both ways. Is either you open a long position, mag-appreciate yung price, even if the price goes down, you can do a short position. So yun, na-explain nyo na maigi dito sa mentorship na to na kasi dati nga, pag sinabing trading, very ako, simula ka mag-trade. Meron nag-encourage sa akin noon, sabi nung nakita yung mga post ko about PSE trading or investing. Pare, pag nagsimula ka sa Forex, iiwanan mo yan. Masyadong may narinig kasi akong storya na nasunog siya kaya ayoko muna. Saka at the same time, wala pang pondo eh. So marami akong fears. And all of those fears and sabihin na nating half-truths, they were all addressed here. At saka isa pang maganda, yung mga live sessions, regular live sessions, kung saan kung meron ka mang questions, kung merong nalilito ka man kung ano man yung mga best practices, pwede mong itanong. At saka merong doon pa sa mga insights ng ibang kabatch namin, matututunan mo rin na, iba yung diskarte nila. Bakit sila nakagraduate kaagad? So, malalaman mo kung ano yung what works and what doesn't. Para mabawasan yung drama mo as a trader. Mabawasan yung stress, kumbaga. Relationship manager, malaking tulong. Kasi, hindi naman hindi naman yan on call pero if we have a quick question, something to clarify, we can always reach out to you. So a big thank you to you, to the entire team for that. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayun po. Ano naman, sir, yung kagandahan ng global market if you will compare it sa PSE? Well, yun talaga. In terms of galaw, dito sa Forex, pwede kang kumita in a few minutes. Totoo yung mga screenshot na sineshare ng traders din. Within 5 minutes, meron na akong hindi lang pambili ng kape. Yung pag sinasabi nila yun, pambili ng minsan pang grocery ko na yan eh. Kinita mo lang a few minutes, di ba? So, well, let me just put more meat into that. So, kaya sila nagkakaganon kasi tama yung approach. So, there's more happening in the background. Hindi lang, kasi baka iniisip ng mga potential enrollees, mabilis pala yan, pag nag-enroll ako, guaranteed na. Actually, dun mo makikilala ang sarili mo as a trader. Yung mga challenges, kasunod dyan na, i-close ko na ba to or whatever, dun mo ma-experience natin. That's one more thing, yung approach na nagulat ako dun na, next week,
Yung first 2 weeks kasi puro foundational lessons. After that, live trading na, uy, walang demo trading, walang demo account. Walang Diretso live demo-demo. trading. So pag lahat ng galaw mo, mararamdaman mo talaga pagkatalo. Wow, ganun pala yun. Totoo po, sir. Sa schedule ng trading, sir, hindi ka naman nahirapan sa Forex, ano? Hindi naman yun. Thankful rin ako kasi itong current assignment ko, we're supporting an Australian client. So we start early. So actually, habang naghahantay kami ng support tickets, kung wala rin namang ina-address na technical Nag-trade issue, ka? pwede kong silipin. So walang Mm-mm. problema. Minsan, sa gabi naman, uh, very varied kasi yung schedule namin eh. Basta nakaabang lang kami kung merong mga issues na nire-raise yung client namin. And that's it. So very ideal sa schedule ko. Opo, unlike sa ano, no, PSE na fixed. Yeah. Fix lang. Yun nga, nababagalan ako. And one more thing, yun, yung shorting. So pwede kang mag-short sa international market. So in layman's term, kikita ka kahit na pababa yung direction ng prices ng mga positions. Mga pair. Opo. Anyway, I'm mixing up the terms. Pero yun nga eh, both ways pwede kang kumita. Yes. Can you tell us more about your trades, sir? Nahirapan ka po ba sa trades? Natakot? Umpisa? Yeah, so good question. Being an IT professional, sanay kasi kami sa ano eh, dun sa mantra na how can we improve the process? Nahasa kami dyan over the years. So yes, merong mga gains ako sa trades and more importantly, meron ring losses. Yung losses talaga yung tinututukan ko palagi on a weekly basis. Di ba, nanghihingi kayo ng update sa amin. Ginawan ko talaga ng Excel eh. So, breakdown ko weekly. And I was trying to identify ano talaga yung main causes. So, unang-una, na-identify ko masyadong malaki yung lot size. Na-realize ko yung mga ibang graduate, kaya nila they can move on with their losses simply because probably they can handle their losses. Ako naman, nung unang mga linggo, pag nagka-loss ako ng $20 in one day, syempre ang bigat, di ba? There was even a time na swing trade, umabot ng more than $100 loss. So, ang bigat Isang talaga. position lang. Yeah. Oo. And that was also the time na parang ang lakas kasi ng loob ko, sige lang, kahit anong mangyari, tignan natin. Pero ang daling sabihin, di ba? Pero pag na-experience mo na, iba. So, you come up with different control mechanisms as well. And I found out talagang susundin lang eh yung guidelines. Huwag ka na maging pasaway, Eric. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Yun lang. Yun lang. Huwag mo nang Opo, don't may guidance overcomplicate na it. eh. Sundin na lang. Yun na lang. Para ka talagang franchisee eh. Meron ng guidelines. Sundin mo na lang. And that's it. Eventually, you will finish. You will understand the lessons. Mm-mm. Thank you, sir. How about, sir, sa pag-deal ng losses? Since you mentioned na nakaranas ka ng mga losing streak, right? So, how did you deal with your losses po? Mahirap nung umpisa kasi nga pera mo yan eh, pinaghirapan mo, di ba? So, yun nga, yung isang point na swing trade. Tapos, actually, hindi naman cumulative yun na $100 eh. But there was this one position, biruin mo, doon mismo sa same night na inopen ko, Chinese, ano eh, one of the China pair, hindi ko Mm. akalain na napaka-volatile niya. Basta maganda yung ano pattern sa tingin ko. Pagka-open ko ng position around this time, 7 p.m., wala pang 11 p.m. nag-close. Na-hit Swing na. trade pa yon, swing trade pa. So, ang laki ng loss. So, nanghina talaga ako noon. So, I think that was only Wednesday. Hindi na ako nagpatuloy for the rest of the week. So, ito pa pala, may guidelines eh, na pag ganyan, pag tuloy-tuloy ang talo or malaki yung talo, break ka muna, reset ka muna. So, maigi na meron rin tayong reminders. Kasi kung na-experience ko rin yung revenge trade eh. On the same night rin. It's a different scenario but on the same night, pag puro talo, paano ka bababawiin to? Na hindi dapat eh.
Hindi dapat. So, yun yung mga important lessons na I took by heart. No? It's Mm-mm. still the market that is supreme. I also realized na sugal talaga eh. Di ba? Kahit anong angulo mong tingnan, sugal, pero meron kang risk management na ginagamit. Para hindi ka rin maging, ano mo yun, yung convulsive na trader na, hindi, mananalo ako dyan. Hindi, wala kang control eh. Opo, Kung totoo wala po. yung position, hintayin mo na lang kung ano yung result. Yun. Totoo po yan, sir. How about naman, sir, sa mga mistakes na nagawa mo sa trades mo, aside dun sa revenge trading? Marami. Yun, revenge trading, di ba? Tapos ako rin yung initially, minumove ko rin yung stop loss. Kasi I Oh, was also hoping and anticipating. So, iniisip ko pa, hindi, babaliktad pa yan. Mamaya lang, after 30 minutes, babaliktad yan. Eh, 3 oras na, hindi pa rin bumabaliktad eh. Lumalaki pa yung loss. lumalaki yung loss. Oo, Oo. So, wala talaga. Yun yung mga proof na market is still the one controlling it. totoo po, sir. So that's one. Hoping and anticipating, tapos moving the stop loss. Saka yung isa pa, yung sinabi ko kanina. Yung revenge trade. Opo. Revenge trading. Pero ang ganda nga kasi dahil sa, o sabi nga nila yun sermon, di ba? Pero kailangan ulit-ulitin yung reminders kasi pag inulit-ulit rin namin, edi paulit-ulit rin yung stress, di ba? Walang choice eh. Kailangan mong tanggapin, kailangan mo sundin to Opo, avoid totoo po. additional stress. Ganun lang talaga. Important talaga yung Straightforward. daily reminders ni Mama na po. Yes, the earlier you apply them and you follow them by heart, the less stress and the less drama. Ganun lang talaga. Parang sabi nga, meron siyang sinabi, parang kang robot dito. Hintayin mo lang talaga yung result and that's it. Mm-mm. Sundin lang talaga yung strat kung loss, edi loss. Di ba po? Kung loss. Wala na talagang magagawa. Gains, actually, maganda yung isa niyang insight eh. It's how you deal with the losses that will make you stronger, di ba? Emotionally as a trader. And ang labanan talaga rito ay how to be a long-term trader. Yes. Yun talaga, isa ko na-appreciate yun eh. Kasi before um, sabihin na lang, stumbling into your trader's lounge during the lockdown. Marami kong pinapanood sa YouTube na nakakaakit talaga, di ba? O sige, enroll na kayo dito, tapos papakita niya yung port, millions talaga. Pero kung titignan mo, tama nga naman eh. You can easily win millions kung talagang tama yung approach mo. Pero the main point there is, will you still be a trader after 5, 10, 20 years? And this is a very good skill to keep, di ba? Even after you retire, you can still continue to trade. Yun yung Yes. ano ko. Yun yung magandang realization eh, na walang age limit dito pare eh. Totoo po yan. Tsaka di ba, hindi naman palakihan ng gains ang trading. Yes. Patagalan ang labanan Yes. natin dito. Totoo po. Ano naman so yung pinakamalaking loss mo at saka pinakamalaking winning trade mo? Palagay ko yun, parang umabot ng $120 in 1 week. Pero cumulative na yun, hindi lang isang pair. Fair. And most of them, I think two or even three are swing trade positions. So Mm. yun yung pinagpipilitan ko pa na palibasa nakita ko, parang aayon pa to ah. So hinabol ko pa. Yung Mm. pala pabaliktad na siya. So yun rin. Kaya learning lesson rin yun sa akin. How much po yung pinakamalaking winning niyo po, sir? Hindi ganun kalaki, hindi natapatan yun. I think $50. Mga Hindi 50. ko na, hindi ko Opo. na, it's also a good thing, hindi ako, nasanay na rin ako na hindi mag-focus sa wins. Kasi confident ako na eventually mababawi eh. Mas ako ngayon, mas na-appreciate ko na there came a point, nakailang reset ba ako, Jo? 5? 5. 5. So during my fifth reset, ang ganda ng realization ko na, oy, parang nag-equalize na yung BP ko, yung port ko. Kasi kahit anong mangyari, every week,
let's say on the first few days loss, by the end of the week nababawi. So in other words, hindi na nababawasan yung ano, yung Yung BP ko. capital, yes. Nag-stabilize na siya. So sabi nga ni Lioness do sa isang live session natin, live call, um, isang magandang indicator, something like that, is yung PNL mo at saka yung, ano ba tawag, nakalimutan ko na yung mga terms, dapat hindi nagkakalayo. Yung total loss and yung PNL, something like that, dapat hindi nagkakalayo Meaning yan. number of trades versus sa PNL. Yes. Yes. So parang na-achieve ko na yun. Kaya hindi ako ganun ka-excited kung ilan man yung ano, gaano kalaki yung pinakamalaking gain ko. Kasi there's always this truth that I also avoid na, oo, malaki nga yung napanalunan mo, but it could be the next trade that can wipe that off your 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 record. So, entire, yeah, your ganun lang entire yan, bawian profit. lang. Mm-hmm. Bawian lang. Parang nakapag-bootcamp ka na, sir, ano? Yes, yung bootcamp one. Ako bootcamp one. Kasi ang ganda ng So, mga sinasabi niya. malaking bagay rin pala yun. No? So, yung TDSI na standard course for Forex and yung bootcamp, maraming inexplain. Kailan ka Mm. dapat magdagdag. So, merit-based dapat yun. Ano dapat yung considerations mo kung anong lot size ang gagamitin on your positions. Malaking bagay rin yun. Saka napagtahi-tahi namin doon yung yung guidelines sa bakit 0.5, bakit 0.1, tama ba yung mga numbers na binibigay ko. Mm. So hindi basta-basta inimbento yun eh. Merong reason bakit. Saka ngayon, hindi lang yung nag-enroll rin ako doon sa Forex Masterclass. Hinihimay talaga ngayon. So parang huwag kang basta-bastang i-enter dyan, Eric, kasi mas robot ka dito. Yun lang Opo, yung mas maganda, reminder. mas ano siya, no? Mas maraming guidelines. Yes. So dito sa masterclass mo ang magkakalaban na lang dito yung ano ugali ng trader, di ba po? Mga mainipin, papasok pa din mga Yeah, yeah. nag-anticipate niya. So tingin ko din na lang po talaga siya magkakatalo sa core principles kung masusunod ba natin siya. How does it feel, sir, ngayon nag-graduate ka na po sa PBSI? Ay, nandun lang yung belief ko na even though graduate na, which is a good thing, I'm not downplaying it. Pero ang rami pang kailangang aralin. Ang rami pang kailangang i-improve. Sabi ko nga kay Lioness doon sa isang live call, I'm still working on improving myself na dapat religiously na nafa-follow ko talaga yung strategy. Kasi doon pa lang sa scalping, may times na inip na ako, titignan ko na dun sa faster or shorter time frame kung pwede nang i-close, i-close ko na. Yung Tapos na-close nga, din. kung nagtitrade ako, di ba? May kakamustahin ako ni Mrs. Oh, green na yan ah. Tapos sisilipin, oh, 20 na yan ah. Close mo na. Yung mga ganun. Opo. So, minsan napagbibigyan, pero sabi ko, ini-explain ko na rin sa kanya, hindi kailangan hintayin pa natin. Kasi, basta, we let the market decide. So, Mm. minsan naman okay lang siya, pero minsan pinagbibigyan ko rin. Yan. Pinapa-close niya talaga. Actually, ang plano ko, pa-experience ko talaga. Siya naman, may mentor ko rin. Bubuksan ko siya ng iba pang account, tapos ito, subukan mo para maramdaman mo yung, how to be a trader talaga. So, Yes po, hayaan ko pwede, yan. pwede niyo pong mabasa sa kanya yung mga lessons. Yes, Yes. openan niyo na lang siya ng sarili niyang account na laban kayo, sir. Oo. Maglaban kayo sa PNL weekly. Ano naman, sir, yung hardest part of your trading journey? Hardest part, well, initially, nag-iba-iba na eh. Initially, the hard part, hindi naman hardest is how to deal with losses. Pero dahil doon sa mga additional lessons, additional live calls na ginawa ni Lioness, pati yung mga guidance rin ninyo, Jo, na RM, you will eventually realize na nandyan talaga yan, nandyan yung losses, hindi mo maaalis. So,
It's just a matter of you accepting it and moving on. Hindi talaga mawawala. Hindi ideal na puro wins. Hindi ideal na puro gains. Losses are there to stay when you are a trader. And ngayon, I would consider it, sa ngayon, yung hardest part is how to really be religious in following the strategy. Yung, kasi yung thought nga na, teka, Eric, pera na eh. Naging bato pa. Di ba? Ang hirap Mm-mm. nun eh. So, pero yun, gusto kong gawin na ganun talaga. Na confidently masasabi ko in one of my weekly updates to you in the future na, o yan talaga lahat yan, hinintay namin na mag-properly close or magkaroon ng proper exit signal. Kasi ngayon, may anticipation pa eh. Opo. In-early close ko pa. Hindi ko naman Opo, nakwento consider nyo na, nga yung iba yung swing, no? Na early close nyo. at saka iba pa yung accidental closing. Iba pa yun. Ay, oo nga. Pero pag ganun, pag sa phone ka nag-check na Oo, may pindot yung X. oo, iba pa. Opo. Would you recommend Sir TDSI to your friends and families? Definitely, definitely. Highly recommended. Um, Actually, nakaabang pa ako sa mga additional course offerings ninyo. Basta may Mm. pang-enroll, saka may approval. Alam mo naman yun. Masterclass 2, sir. Sorry, Hindi pa, bootcamp 2. Bootcamp 2, hindi pa. nag-enroll ka. Probably by next year na. Para Sige po, sige po. yung mga Oo. susunod na batches, kali ako dyan. Masterclass, yes. Oo. Last na, sir. Ano po ang final message mo sa ibang traders na gusto mag-trade sa global market? It's a different, sabi nga nila, it's a different animal. You really need to be properly guided and in this case, properly mentored. So, ang tahi ko lang dyan alam ko naman leading yung question eh. The courses being offered by traders then are really highly recommended. So, if you have the opportunity, actually, sa ngayon, sa mga employees, malapit na yung bonus month sa November. If you are thinking of a good investment skills-wise, this set of programs is highly recommended. Yung isa dun sa mga programs nila, yung TDSI, if you can just enroll in one of them. Forex is good. Another one is crypto. If you still have the time, yung US markets, maganda rin yun. And also their bootcamp courses as well. It will really, how to say this hindi naman sculpt. It will really prepare you. Battle hardened. Yan. Yan yung magiging result sa inyo. Battle hardened trader. And Mm. being a long-term trader as well. It equips you with the skills necessary to become a battle hardened and long-term trader. Hindi Yes. naman trader for the ages. Hanggang Delikado retirement. na yun eh. Delikado na pag sinabing trader for the ages. Parang Parang RPG na yun. Parang game na. Kahit ano na, sir, senior na, no? Titrade pa din, no? Ay, yan ang realization ko. Walang limit eh. Di ba? So any age. Again, congratulations po, sir, sa the Thank trading the you. BDSI Forex, and we are so proud of you, sir.